Hello, good day mga kadiskarte and welcome to Noah's Farming and Technique. At sa video na ito ay ipapakita po natin ang paraan ng pagtatanim natin ng mga pichay. So ito yung pangatlong beses ng pagtatanim natin ng pichay. At nung unang pagtatanim natin ay medyo naging failure tayo. Kaya ipapakita po natin kung anong mga bagay na ginawa natin para maitama yung mga pagkakamali natin. At umpisahan natin mula sa pag-seedling hanggang sa paglalagyan ng ating mga pots ay ibabahagi po natin at mga in-apply nating mga abono para sa ating mga pichay. So samahan nyo ako, let's go. Ito po yung naging itsura ng pinakaunang beses nating magtanim ng pichay. Napakapayat po at ang liliit ng mga dahon. Upang maiwasang maging ganito ang ating mga pichay ay panoorin hanggang matapos itong video para malaman natin ang mga sikreto. At ganito naman kalalago at kalalaki ang mga dahon ang ating pangalawang tanim ng pichay. So saya po tayo kasi lagi na tayong nag-harvest dito. At kailangan na nating magtanim ng panibago kasi napansin kong unti-unti na itong gumugulang at dito may mga bulaklak na. So indication na ito na nagmamature na yung ating mga pananim na pichay at kailangan na nating magtanim ng mga panibago. At ito na yung hinanda nating pagtataniman ng panibagong mga seedling ng pichay. At ito yung gagamitin natin, buto ng pichay is twist fabito. So sa ganitong kalalaking mga pots na pagtataniman ay pwede nating taniman ito ng dalawang seedling. At gaya ng nakaraan ay enough na ito para sa dalawang puno ng pichay. At dito ibabahagi ko ang paraan natin ng pagtatanim. So nung dati ay nag-seedling tayo ng marami sa isang maliit na pot at yun yung naging dahilan na naging ligi yung ating mga pichay. So ibig sabihin mahaba po yung kanilang mga katawan kasi nag-agawan sila sa sunlight. Kaya mainam na sa pagtatanim natin ay huwag masyadong dikit-dikit kasi nagiging ligi talaga yung mga pananim natin na pichay, lalo na kung dikit sila at nakukulangan sila sa sunlight kasi yung iba ay natatabunan ng ibang mga seedling. Kaya sa experience po natin, mas magandang direkta na lang natin sa ating pagtataniman yung mga buto. At sa panahong makita na natin ng umpisa na itong mag-germinate ay ibilad natin ito sa araw para mas mabilis mag-build up yung kanyang mga dahon at mabilis din lumaki yung kanyang mga stem. Yun yung naging failure natin nung unang tanim natin ng pichay kasi yung nilagyan natin ng mga pots ay hindi talaga direktang natatamaan ng sikat ng araw at limitado lang yung sunlight na nakukuha nila. Kasi yung nilagyan natin ng bracket ng mga self-watering plastic bottle ay nasa ilalim ng ating bubong at kaya di ito natatamaan ng araw. Kaya naging mga payat at maliliit yung mga dahon ng mga pichay na ating tinanim. At dito nag-prepare din tayo ng seedling pot kasi magtatanim tayo ng extra seedling para kung sakaling may mga seeds na hindi mag-germinate doon sa ating direktang itinanim ay mayroon tayong pang palit ng seedling. So kailangan lang nating durugin yung mga namumuong lupa
at tanggalin yung mga maliliit na bato. At nagdagdag din tayo ng ilang percent ng kukupit para lang ma-maintain natin yung moisture na kailangan ng mga seed para mag-germinate. Kung ready na yung mga lupa natin ay gawa lang tayo ng mga maliliit na butas na may lalim na mga 1 inch para lagyan ng ating mga seeds. So, um, gawin natin to ng may space para sa pag-germinate nila ay mayroon silang sapat na sunlight at oxygen na kailangan nila sa pagpapalago ng stem at kanyang mga dahon. Tabunan lang natin ng manipis na lupa yung ating mga seeds para mas madali sila magka-germinate. At pagkatapos ay huwag kalimutang diligan para makuha natin yung tamang moisture na kailangan ng mga seeds para tumubo sila. At makaraan ng isang linggo simula nang ipinunla natin sila ay ganito na ang kanilang mga itsura. At 2 weeks old, makikita nating unti-unti na lumalaki yung kanyang mga stem at yung kanyang mga dahon. At siguro sa susunod na video ay mag-update tayo nitong ating mga pananim na pitsay. At pag-usapan natin ang tungkol sa fertilizer na bagay sa kanila. So hanggang dito na lang tayo and hopefully may natutunan kayo at kita-kita tayo ulit. And thank you for watching and goodbye.